Marami tayong iniidolo dati pagdating sa larangan ng wrestling. Andyan sina John Cena, Undertaker, Rey Mysterio at marami pang iba. Pero alam nyo ba, maliban kay Batista ay may ilan rin tayong kababayan na sumali sa wrestling. Isa na rito ang tatalakayin natin ngayon, si Michael Paris o mas kilala sa tawag na DJZ at Joaquin Wilde. Si Michael Paris ay ipinanganak noong October 5, 1986 sa Los Angeles, California. Si Paris ay may lahing Pilipino, pinalaki siya ng kanyang single mother na isang immigrant. Nag-aral siya ng high school sa Oak Glen High School, sa New Cumberland, West Virginia, at sa college sa West Virginia University. Noong 2003, nagsimulang mag-training si Paris upang maging isang professional wrestler sa Coalition of Competition sa Pittsburgh, Pennsylvania, sa ilalim ng mga trainer na sina Super Hentai, Shirley Doe, at Glenn Spector. Dito ay nag-training siya ng 14 months bago siya nag-debut noong August 21, 2004, laban kay Jason Gory sa Wheeling, West Virginia para sa Black Diamond Wrestling bilang si Shima Shion, ang unang Filipino male model ng wrestling. Dahil wala pa siya sa tamang edad, nag-compete muna si Shima Shion sa buong West Virginia at Ohio noong huling bahagi ng 2004. Nang siya ay nag-18, nagsimula na siyang lumaban para sa International Wrestling Cartel, pati na rin ang appearances niya sa Chikara, Far North Wrestling at Pro Wrestling Unplugged. Ginawa ni Shima Shion ang kanyang International Wrestling Cartel debut noong November 6, 2004 sa Moon Hall, Pennsylvania. Ilang sandali matapos ang kanyang ika-18th birthday, ngunit siya ay natalo sa kay Jason Gory na nag-debut din sa IWC noong gabing iyon. Noong April 15, 2006, nakaharap muli ni Shima si Gory sa IWC Super Indie V, kung saan tinalo niya si Gory gamit ang move na Filipino Destroyer. Pagkatapos ng laban, nakita ang dalawa na nagkamayan sa unang pagkakataon sa halos 2 taon nilang rivalry. At sa huli ay humantong ito sa pagbuo ng tag team na kilala bilang Team Catfish at kalaunan ay naging Babyface Fire o BFF. Noong 2011 marami siyang naging title shot kasama na rito ang ilang IWC World Heavyweight Championship shot at isang IWC Super Indie Championship shot. Umalis si Shima sa IWC upang mag-focus sa iba pang mga promotion katulad ng Total Nonstop Action Wrestling. Gayunpaman, bumalik siya sa kanyang TNA name bilang si Zema Ion. Bumalik si Zema Ion sa TNA noong August 11, 2011 edition of Impact Wrestling, kung saan ay lumabas siya sa isang backstage segment, kung saan ipinakilala ni Eric Bischoff ang mga bagong rules sa X Division. Noong July 8, 2012, sa Destination X, nanalo si Ion sa isang tournament para maging bagong X Division champion. Tinalo niya sina Kenny King, Mason Andrews at Sonjay Dutt sa isang Ultimate X match. Na-retain niya ang kanyang titulo laban sa mga wrestler tulad ni Kenny King, Sonjay Dutt at Douglas Williams, hanggang sa Bound for Glory, kung saan ay tinalo siya ni Rob Van Dam. Nagkaroon sila ng title rematch noong October 25 episode of Impact Wrestling, ngunit muli siyang natalo kay Van Dam. Sinubukan ni Ion na mabawi ang titulo, ngunit lagi siyang natatalo sa kanyang bawat laban. Noong February 2014, ang kanyang ring name ay pinalitan niya bilang si DJZ. At noong June 10 episode of Impact Wrestling, lumaban si DJZ sa X Division Championship Tournament kasama sina Tigre Uno at Mandrus kung saan ang laban ay napanalunan ni Tigre Uno. Pagkatapos ng laban, inatake si DJZ ni Jesse Godderz at nang sumunod na linggo ay naset ang kanilang laban at dito ay natalo si DJZ. Sa Slammiversary, lumaban siya sa isang 3-way match para sa X Division Championship ngunit siya ay natalo sa laban. Noong April 12, 2016, episode of Impact Wrestling, tinalo ni DJZ ang X Division champion na si Trevor Lee sa isang non-title match. Pagkatapos ng laban, siya ay inatake ni Gregory Shane Helms ngunit na-save siya ni Eddie Edwards. Noong January 6, 2017, sa event ng One Night Only, matagumpay na naidepinsahan ni DJZ ang kanyang titulo laban kina Andrew Everett, Braxton Sutter at Trevor Lee sa isang 4-way elimination match. Pero makalipas ang 5 araw natalo ni DJZ ang kanyang X Division Championship kay Trevor Lee. Si DJZ ay hindi ginamit ng Impact Wrestling sa pagitan ng March 5 taping na ipinalabas noong April 13 kung saan ay natalo siya kay Davey Richards at Impact vs Lucha Underground. Pansamantala ay nagtrabaho siya para sa ilang independent at Impact Partnership promotion sa US, Japan at Mexico, kabilang ang Lucha Libre AAA Worldwide. Kalaunan ay bumalik si DJZ sa Impact-branded event sa kanilang co-promoted show kasama ang Lucha Underground sa panahon ng WrestleCon 2018 at ang kanyang official na pagbabalik sa isang 6-way match sa Impact Wrestling Redemption.
Noong December 31, inihayag ni DJZ na ang kanyang kontrata sa Impact ay nag-expired na at aalis na siya sa kumpanya. Noong March 18, 2019, iniulat na sinusubukan ng WWE na i-sign si DJZ. Kaya makalipas ang halos isang buwan, kinumpirma ng WWE na nag-sign ng kontrata si DJZ. Nang sumunod na buwan, ni-revealed na papalitan niya ang kanyang ring name bilang si Joaquin Wilde. Naganap ang kanyang debut sa June 26 episode ng NXT kung saan ay natalo siya kay Angel Garza sa first round ng tournament. Sa ngayon ay aktibo pa rin si Joaquin Wilde para sa WWE, kung saan ay naging miyembro siya dati ng Legado del Fantasma at ngayon ay Latino World Order. Alam nyo ba, na i-featured si Michael Paris sa documentary Slammed Inside Indie Wrestling. Sinabi ni Paris na nagsimula siyang makaranas ng mga medical issue at wrestling-related injuries mula noong siya ay nag-30 years old. Ang una sa mga ito ay noong September 2016, nang mabali ang kanyang wrist kung saan ay kinailangan pang lagyan ng permanenteng tornilyo para siya ay makarecover. Noong May 2013, sinimulan niya ang isang Give Forward campaign para makalikom siya ng pera para makatulong sa pagbayad, para maalis ang isang benign tumor sa kanyang bladder na natuklasan sa panahon ng emergency appendectomy. Noong April 5, 2017, nakaranas si Paris ng second colon-related health scare pagkatapos ng 450-degree splash mula kay Laredo Kid sa isang laban para sa The Crash sa Mexico City na nagdulot ng ruptured colon at internal bleeding at napilitan siyang sumailalim sa emergency surgery. Naging matagumpay ang surgery at bumalik siya sa ring makalipas ang 2 buwan sa isang international wrestling cartel show, pero siya ay natalo kay Adam Cole. Ang kanyang injury ay nagresulta ng kanyang pagkakautang, lalong-lalo na sa hospital bills na umabot ng estimated $10,000.